Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Pax. Alam niyo po, natatawa ako noong pinapakinggan ko ang kwento ni Tucker, yung merong pamagat na ang gwapong katabi ko sa bus. Yung nahuhulaan niya raw kung makukuha niya o hindi ang lalaki sa isang tingin lang. Kasi Tito Makoy, ang karanasan ko ay halos kaparehas ng kanyang karanasan. Iba nga lang kasi ako ang nagpahawak. Sa kaso ni Tucker, siya ang humawak. At sa kinahinatnan, iba rin ang kinahinatnan ng kwento ko sa kwento ni Tucker. Ako po ay kagaya ng maraming nagpapadala sa iyo ng kwento. Lalaki, subalit pwede sa lalaki at pwede rin sa babae. Ngunit Tito Makoy, mas trip ko talaga ang lalaki. Isa akong top. Gusto ko, ako ang nagdudumina sa oras ng kasiyahan. Sa lugar namin may kapitbahay ako, si Aldrin. Magkaedad kami at pamilyadong tao itong si Aldrin. Diretsahin na natin, Tito Makoy. Trip ko itong si Aldrin. Ngunit lingid ito sa kanya kasi lalaking lalaki naman talaga ako sa mata ng mga tao. Kami ni Aldrin minsan kasamang naglalaro ng basketball kasama ang tropa namin tuwing umaga ng linggo. Ako po kasi bagamat nangungupahan lang ako dito sa lugar namin, dayo ako, ngunit naging kaibigan ko ang mga taga rito na naging katropa ko rin. Tropa ako sa kanila. Ngunit kami talaga ni Aldrin ang naging malapit na husto sa isa't isa. Pareho kami moreno lang. Kadalasan habang naglalakad ang tropa papunta sa basketball court at pauwi sa bahay namin kung araw ng linggo, umaga, nagkukulitan ang tropa, nagkikwentuhan. Ito namang si Aldrin, habang naglalakad kami nakaakbay siya sa akin. Maging sa bahay ko, Tito Makoy, kung tumatambay siya, minsan naglalaro kami ng Counter-Strike. Kung ako lang ang naglalaro, nakaupo sa tabi ko itong si Aldrin at nanonood, nakaakbay yan sa akin, Tito Makoy. Alam niyo po, kahit normal na ginagawa niya ito, ngunit tuwing nakaakbay siya sa akin, masaya ang pakiramdam ko kasi nga trip ko talaga siya, Tito Makoy. Sa ibang banda naman, minsan nga sumasagi talaga sa isipan ko na malaki ang posibilidad, kunting udyok lang, landi ng kaunti, bibigay itong si Aldrin. Makakagawa kami ng lihim na bagay, lihim naming dalawa. Isang hapon nga, Tito Makoy, nasa bahay kami. Nakaharap ako sa aking desktop, naglalaro ng Counter-Strike. Si Aldrin sana ang pinapaglaro ko, ngunit ayon sa kanya, wala raw siyang gana. Kaya nanunood lang talaga ito sa akin, gaya ng nakagawian, nakatabi at nakaakbay na naman siya. Ako noong oras na iyon, wala rin talaga akong gana, napipilitan lang maglaro para hindi nakakainip. Alam niyo po, inabot ako ng kalokohan. Nasentro sa isip ko ang pagkakaakbay sa akin ni Aldrin at ang katotohanan, trip ko nga siya. Ewan ko ba, Tito Makoy, kung bakit nabuhayan talaga ako. Tumayo ang aking inaalagaang manok. Biniro ko itong si Aldrin, Tito Makoy. Ibinaba ko ang kanyang kamay na nakaakbay sa akin. Alam niyo po kung ano ang ginawa ko? Pinahawak ko ito sa aking nagwawalang manok. Ayun, sapul na sapul, daklop na daklop niya talaga. Tumawa ako, Tito Makoy, ng sapul na sapul nga sa kanyang pagkakahawak ang aking manok. Si Aldrin naman, Tito Makoy, kaagad niyang inalis ang kanyang kamay sa nahawakan niyang panabong na manok ko. Gago ka! Ano bang ginagawa mo, Pax? Kadiri ka naman! Yan, Tito Makoy, ang kanyang wika sa akin. Ako, Tito Makoy, patawa-tawa lang kasi nagbibiro nga lang ako, magkaibigan kami. Akala ko talaga sasakay siya. Alam mo, Pax, nakakasuka ka pala, tarantado ka. Ano akala mo sa akin? Kakagat dyan? Ito, Tito Makoy, ang wika niya muli na galit na galit. Ito naman, hindi na mabiro. Sorry na, pasensya na. Nagbibiro lang naman ako. Yan, Tito Makoy, ang pagpapaumanhin ko sa kanya na
tumatawa pa rin. Kaya lang tinitingnan ko si Aldrin. Seryoso ang kanyang mukha, galit na galit sa ginawa ko. Tumayo ito at lumabas ng bahay, umalis. "To naman, hindi na mabiro, sorry na." Yan muli ang wika ko at paghingi ng paumanhin habang papaalis itong si Aldrin. Labis na ikinagalit ni Aldrin ang aking pagbibirong iyon. Hindi ko inaasahan na ganoon niya didibdibin ang aking pagbibiro. Aaminin ko rin Tito Makoy na mali ang ginawa ko. Nagpadala ako sa aking damdaming nararamdaman para sa kanya. Ganoon pa man Tito Makoy, kasalanan ko na nga, napahiya ako sa aking sarili. Ngunit nasaktan pa rin ako sa mga sinabi at ikinilos ni Aldrin. At dahil nga doon, hindi na siya pumupunta pa sa bahay. Hindi na rin siya sumasama sa amin sa paglalaro ng basketball. At maging ako rin nag-aalangan ng sumama sa tropa para maglaro ng basketball kasi nagdududa ako na baka sa galit nitong si Aldrin na ikwento niya sa tropa ang ginawa ko. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi tungkol sa akin. Nakakahiya Tito Makoy, kaya nag-aalangan na talaga akong sumama sa tropa. Subalit isang araw hindi rin ako nakatangging sumama sa kanila kasi maagang maaga nasa harapan na ng bahay ang grupo naghihintay sa akin. Maglalaro kami ng basketball, magfu-full court daw at yung isang grupo kulang ng isa. 2 grupo kasi ang maglalaro o maglalaban, bagamat kami-kami lang namang magkakatropa. Dahil dito Tito Makoy, napilitan akong sumama sa tropa. Sa pagkakataong ito, alam niyo po, hindi maiwasang mapag-usapan si Aldrin. Nagtataka ang mga katropa ko kung bakit daw hindi na sumasama si Aldrin sa paglalaro ng basketball. Sa pagtatanong na ito ng aking mga kasamahan, alam niyo po, naisip ko na tila hindi naman nagkikwento si Aldrin sa kahit kanino tungkol doon sa biro kung ikinagalit niya nung isang hapon. Naku, maintindihan natin siya kasi pamilyadong tao yun. Baka mayroong mga importanteng ginagawa kaya hindi sa atin nakakasama. Ito Tito Makoy, ang wika ko sa tropa. Ngunit dumating ang mga araw, napansin ko Tito Makoy na dibdiban na ang pag-iwas sa akin ni Aldrin. Kasi minsan magkakasalubong sana kami, ngunit alam niyo po kung ano ang kanyang ginawa. Lumihis siya ng daan para hindi niya ako masalubong. Dito Makoy, aaminin ko nang nasaktan talaga ako. Bagamat sabihin natin kasalanan ko na nga, ngunit huwag naman sanang ganoon yung ganap na niya akong iiwasan. Kasi nga Tito Makoy, ginawa ko ang pagbibirong iyon sa buong pag-aakala ko na masasakyan niya kasi magkaibigan kami. At saka kung talagang sa pakiramdam niya, na-insulto ko siya, na-offend siya sa aking ginawa, pwede naman niya akong pagsabihan Tito Makoy para naman muli makahingi ako sa kanya ng paumanhin. At sa nagpapatuloy na pag-iwas sa akin ni Aldrin, sumagi sa aking isipan na hindi malayong mapansin ito ng buong tropa, magtanong kung ano ang dahilan, makarating sa kanila ang birong ginawa ko. Baka pati ang mga ito umiwas na sa akin. Nakakahiya talaga ng husto sa panig ko kung sakali mang dumating sa ganyang pagkakataon. Kaya Tito Makoy, hindi ko na hinintay pa ang oras na iyon. Lumipat ako ng tirahan. Ang nilipatan ko hindi naman kalayuan, mga kulang-kulang sigurong 1 kilometro. Kasi nasa pangatlong block lang ito mula sa aking tinitirhan doon sa malapit kina Aldrin. At kung makikipagkita ako sa tropa, sasadyain ko talagang pumunta roon sa lugar nila. Ilang buwan Tito Makoy ang lumipas mula nang umalis ako doon sa lugar namin ni Aldrin. Nagkasalubong kami ni Louie sa sentro. Si Louie ay isa sa mga katropa ko, katropa namin ni Aldrin. Nagtatanong si Louie kung bakit hindi na daw ako nagagawi doon sa lugar namin.
Gayong napakalapit lang naman ang bagong lugar na aking tinitirhan kung tutuusin. Ang tanging naisagot ko lang Tito Makoy, busy ako palagi. At nangako ako sa kanya na pag hindi na busy, papasyal muli ako doon sa lugar namin. Nagkaroon ng mataas na kaso ng dinggi sa lugar namin. Ang daming lumitaw na mga kaso ng dinggi. Maging sa barangay kung saan ako nakatira, ang dami talagang tinamaan ng dinggi. Naglalaro ako ng Counter-Strike. Malakas ang volume ng sound. Alam mo na Tito Makoy, maganda kung naglalaro kayong malakas talaga ang volume kasi ramdam mo talaga ang action. Nang tumigil ako Tito Makoy, may narinig akong kumakatok sa pintuan ko. Marahil matagal na itong kumakatok ngunit hindi ko napapansin dahil nga sa napakalakas talaga ng speaker. Nagulat ako kasi nang buksan ko ang pintuan. Si Aldrin ang tumambad sa akin, nakangiti siya. Ako naman natuwa nang makita ko siya kasi hindi naman ako galit sa kanya. Sabihin pa nating meron akong tampo ngunit tampo lang yun Tito Makoy. Matagal ka na ba dyan? Yan ang tanong ko sa kanya. Oo, ang lakas kasi ng sound mo kaya katok ako ng katok, hindi mo talaga naririnig. Yan ang kanyang sagot sa akin. Pagkatapos ko siyang papasukin sa bahay, kitang-kita ko Tito Makoy may problema ito. Nababasa ko sa kanyang mukha kahit na nakangiti siya, ngunit yung ngiti na hilaw ng ngiti lang ang nakikita ko. Ano bang pwedeng maitulong ko? Ito na Tito Makoy ang diretsahang tanong ko kay Aldrin. Pak, sorry nga pala. Alam mo, batid ko na hanggang ngayon galit ka sa akin. Ngunit kahit na alam kong galit ka sa akin at kahit nga nahihiya ako, pilit ko na lang talagang nilalabanan ang aking hiya. Kasi wala na talaga ako ibang malapitan, Pax. Alam mo, nasa ospital ang isa kong anak, nadali siya ng dinggi. Baka naman meron kang sobra ng kaunti dyan, pwedeng pahiram muna ng pera. Kailangan na kailangan ko talaga ngayon. Iyan Tito Makoy ang wika niya sa akin. Alam niyo po sa pagkakataong ito, buhay ang nakataya. Kaya kaagad ko siyang tinanong kung magkano ang kanyang kailangan. Ayon sa kanya, kailangan niya ng 6,000. Wala siyang pera ngayon at meron siyang inaasahang darating na pera sa susunod pang linggo. Kaya naman Tito Makoy, walang ano-anong usapan, kaagad naming tinungo ang pinakamalapit na ATM machine sa bahay. Binigyan ko si Aldrin ng kanyang hinihiram na halaga. Lumipas ang mahigit 1 linggo, muling bumalik si Aldrin sa bahay. Nagkataon na tinatamad akong maglaro noon ng Counter-Strike at iba pang mga online games. Nanonood ako ng Netflix at dahan-dahang umiinom ng Sunmig Light. Mag-isa ako. Alam mo Tito Makoy, ito ang trip ko minsan kung gusto kong mag-relax, ngunit ayaw ko namang lumabas ng bahay, nanonood ng Netflix at dahan-dahang umiinom. Ayos naman tong trip mo, umiinom na mag-isa. Noon pa baga ginagawa ko na talaga ito. Yan Tito Makoy ang aming usapan. Pumunta siya ng bahay para magbayad sa akin gaya ng kanyang ipinangako. Ngunit 3,000 lang muna. Nakiusap siya sa akin na ang kalahati sa sunod na lang na buwan. Wala namang problema yan. Sabi ko nga sa'yo magbayad ka kung okay ka na. Hindi naman kita sinisingil. Ito Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Ang buong akala ko pagkatapos niyang iabot sa akin ang bayad, aalis din kaagad ito. Ngunit hindi Tito Makoy. Nanatili ito. Tuloy, nauwi kaming dalawa sa inuman. Natigil na ang panunood ko ng Netflix. At noong meron na kaming tama ng kaunti, Pax, alam mo nahihiya talaga ako sa iyo ng husto. Sa hindi magandang naging reaction ko sa iyo noon. Pasensya ka na talaga. Iyan Tito Makoy ang wika niya sa akin. Hindi Aldrin, ako ang pasensya kasi mali ang ginawa ko. Hindi ko dapat ginawa iyon. Ito naman Tito Makoy ang naging sagot ko
sa kanya. Hindi, Pax. Overreaction lang talaga ang nagawa ko noon kaya sorry. Alam mo, Pax, kung gusto mo ngayon, malaya kang gawin mo kung ano ang gusto mo. Iyong iyo ako ngayon. Iyan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Aldrin. Ayoko no. Tapos na yun, mali ako, hindi ko na uulitin yun. Pasaway ka naman, Aldrin. Sige na, Pax. Galit ka lang yata kaya ayaw mo. Ang kulit mo nga naman talaga, tol. Sabi nang hindi pwede. Mali ang ginawa ko noon kaya bakit ko pa uulitin yun? Iyan, Tito Makoy, ang sagutan naming dalawa. Alam niyo po, tumabi na sa aking pagkakaupo itong si Aldrin at nanunuyo na sa akin. Kinuha niya ang kamay ko, ipinapahawak niya rin ito sa kanyang junjun. Tapos, Tito Makoy, hinalikan niya ako sa pisngi muna at sa labi ko. Pagkatapos yung kanyang pagkakaakbay sa akin ay payakap na talaga, hindi na basta lang pagkakaakbay. Tol, ano ka ba? Tumigil ka dyan, sabi ng hindi. Alam mo, ang daming dahilan na nasa isip ko kung bakit ka ganyan. Unang-una dahil siguro sa meron kang utang na loob, yan talaga ang pinakang dahilan na alam ko. Nahihiya ka kaya ganyan ka ngayon. Huwag namang ganyan, tol. Lalabas tuloy niyan na pinagsasamantalahan ko ang kagipitan mo. Hindi ako sang-ayon dyan. Magkaibigan tayo at mali ang ginawa ko noon. Kaya hindi ko gagawin ang sinasabi mo at iniisip mo dahil lang sa kaunting pabor na naibigay ko sa iyo. Yan, Tito Makoy, ang pagpapaliwanag ko kay Aldrin. Ngunit sa kabila ng aking mga pagpapaliwanag na iyon, namimilit talaga siya noong oras na iyon, lalong-lalo na nung mas mataas na ang tama ng alak sa amin. Ngunit, Tito Makoy, talagang walang nangyari sa amin. Aaminin ko nga na malakas talaga ang tama at damdamin ko sa kanya yung nararamdaman ko noon. Ngunit noon iyon, Tito Makoy. Nung nagalit siya sa akin at umiwas ng ganap, alam niyo po, nawala ng tuluyan ang aking nararamdaman sa kanya, ang aking damdamin. At higit sa lahat, Tito Makoy, talagang ang kutob ko, ginagawa niya iyon dahil lang sa pabor na naibigay ko sa kanya. Kaya lang, Tito Makoy, habang dumarating ang mga araw, nararamdaman ko na ang pangungulit sa akin ni Aldrin ay nagtutuloy-tuloy. Alam niyo po kasi, isang Biyernes na hapon, napagtripan namin ng kaopisina ko at kaibigan kong si Denso na mag-inuman kami sa bahay ko. Itong si Denso, Tito Makoy, kaibigan ko lang ito, kaopisina, ngunit wala kaming ugnayang romantiko, walang relasyong lihim na namamagitan sa amin. Noong gabi na nagja-jamming kami ni Denso, biglang dumating itong si Aldrin. Nakijamming na sa amin. At alam niyo po, sa tingin ko, hinihintay niyang umalis si Denso noong gabing iyon. Kasi hating gabi na, hindi pa rin umaalis si Aldrin. Nagkataon naman talaga na plano naming sa bahay magpapalipas ng gabi si Denso. Kaya noong hating gabi na, mag-aalauna na ng madaling araw, napilitan na ring umalis si Aldrin. Ngunit, Tito Makoy, bakas na bakas ko sa kanyang mukha ang pagkainis. At alam niyo po, kinabukasan araw ng Sabado, maagang maaga nabigla ako kasi kaaga-aga nasa bahay na itong si Aldrin. Tila tinitingnan niya kung tulog pa kaming dalawa. Ang kanyang paniniktik, Tito Makoy, nakikita kong nagkunwari lang siyang nagda-jogging noong umagang iyon. Ngunit halatang halata ko na tinitiktikan niya kaming dalawa ni Denso. Alam mo, Tito Makoy, natawa ako noong umagang iyon. Noong mga sumunod na araw pa, talagang dibdiba na ang kanyang pangungulit sa akin na pwede ko raw gawin kung ano ang gusto ko sa kanya, siya na mismo ang nagyayaya. Minsan nga, Tito Makoy, alam niyo po, pumupunta ba yan sa bahay? Merong dalang alak para uminom kami. Nababasa ko na tila plano niya pang lasingin ako para sunggaban ko siya sa kanyang inaalok sa akin. Subalit, Tito Makoy, hindi niya ako nadadala sa mga ganyang
estilo. Kaya tuloy muli ko siyang napapagsabihan. Tol, hindi pwede nga yung iniisip mo kasi ganito nga yun. Unang-una mali ang ginawa ko. Pangalawa yung ginagawa mo alam ko dahil yan sa utang na loob mo sa akin. Huwag mo nang isipin yun, wala yun. Magkaibigan tayo. At ang isa pa alam mo kung makikipagrelasyon ako doon na sa taong alam kong pareho ang aming nararamdaman. Pareho kami may damdamin sa bawat isa. Gagawa kami ng isang bagay na pareho namin gusto. Hindi yung napipilitan lang. Ikaw Aldrin, alam ko kung ano ang nasa loob mo. Napipilitan ka lang talaga. Gusto mo lang bumawi sa kaunting bagay na naitulong ko. Sinasabi ko naman sa iyo, huwag mo nang isipin yun. Natural lang na magtulungan tayo kasi magkaibigan tayo. Tutulungan kita kasi kaibigan kita. Mananatili tayong magkaibigan. Ito Tito Makoy ang mahabang pagpapaliwanag ko kay Aldrin. Kaya lang Tito Makoy, tila hindi siya tinatablan ng mga pagpapaliwanag ko. Ewan ko lang kung tama ang aking hinala. Basta hanggang ngayon Tito Makoy, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na pwede ko raw gawin sa kanya kung ano ang gusto ko. Hanggang ngayon nga Tito Makoy, nagpupumulit ito ngunit dead man na sa akin ang kanyang mga pangungulit. Ganoon kasi ako Tito Makoy. Pag nawalan na ako ng gana, totally wala na yan. Gaya ng aking pakiramdam kay Aldrin, noon gustong gusto ko siya. Marahil kung noon ganito ang kanyang pagyayaya, malamang palagi-lagi na kaming nagkakaroon ng sikretong oras. Kaya nga lang dahil sa nangyari yung nagalit siya sa akin at umiwas, na walang ganap ang aking damdamin sa kanya, Tito Makoy. Ngunit sa kabila niyan, nananatili kaming magkaibigan, patuloy siyang pumupunta-punta sa bahay. At sa panig ko, sa kabila ng kanyang pagpunta-punta sa bahay, nananatili Tito Makoy na walang nagaganap sa akin. Kasi nga wala na akong pag-ibig na nararamdaman sa kanya. Sa ngayon, kung merong mang dumating na pag-ibig sa akin, siyempre, susunggaban ko yan. Ngunit hindi talaga si Aldrin. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po mapili nyo ang aking liham at maibahagi mo dito sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Pax. Maraming salamat Pax sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo tama yung ginagawa mo, yung hindi ka kumakagat kay Aldrin. Kasi maging ako, base na rin sa sitwasyon ng kaso, sa tingin ko talaga napipilitan lang siya o nahihiya sa'yo, gustong bumawi kaya ayan, nagyayaya na sa'yo. Sinasabi na niya na pwede at libre kang gawin kung anuman ang gusto mo sa kanya. Sa kabila niyan, malay nga natin kung nitong mga huling araw na pagtanto rin ni Aldrin na meron rin pala siyang damdamin sa'yo. Ngunit tama yung ginagawa mo na huwag kumagat sa kanyang mga sinasabi. At tama rin yan na kung hahanap ka ng pag-ibig, humanap ka ng pag-ibig na yung talagang kapwa kayo may damdamin sa bawat isa. Yung nangyari kasi, yung biro-biro mo na yon, ito para sa lahat, huwag nating kaliligtaan na kahit na gaano natin kagusto ang isang tao. Ang sinasabi ko sa yung relasyon ng lalaki sa lalaki, kahit na gaano natin kagusto ang isang lalaki, ngunit maghintay-hintay pa rin tayo, maghintay-hintay pa rin kayo ng tamang pagkakataon at mas maigi nga na hindi kayo ang gumawa ng unang hakbang para siguradong hindi kayo mapapahiya at hindi kayo masasadlak sa problema. Pag sila na ang gumawa ng unang hakbang, medyo magpakipot ka muna ng kaunti. Ngunit pag nakita mo ng medyo dibdiban at tila gusto niya talaga ang kanyang ginagawa, pwede nang dahan-dahang sumabay ka sa kanya. Ngunit ang higit sa lahat, hintayin niyong sila ang unang gumawa ng unang hakbang. Sa muli Pax, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, actually walang nagpapa-shoutout doon sa
sinusundang upload nito yung nahuli ko sa akto si Papa at ang kasambahay namin. As of 9 o'clock in the evening, March 11, 2026. Oras po ng recording ko nitong kwentong ito. At napansin ko rin na ang daming nalungkot. Doon sa nag-comment, ang daming nalungkot. Sino nga naman talaga ang hindi malulungkot? At may mga nainis sa tatay ni Yvette. So, kahit na sino naman talaga magagalit sa ganoon. Kaya naiintindihan ko nga si Yvette sa kanyang pakiramdam. Kaya ngayon mga kaibigan, para mapawi ko ang pagkainis na nararamdaman nyo sa papa ni Yvette at wala rin nagpapa-shoutout, ang gagawin ko, yung mga nag-comment doon, lahat ko na lang isa-shoutout. Kaya, shoutout, ang una-una nating i-shoutout, si Adon Adon Vlogs ng Dubai. At ayon kay Adon Adon Vlogs, ligtas raw sila sa Dubai. Maraming salamat kung ganoon. Masaya kami na malamang ligtas kayo. At ito nga palang si Adon Adon Vlogs, ang sabi niya kay Yvette, mas gagaan ang kanyang pakiramdam, makukumpleto ang kaligayahan ni Yvette kung patatawarin niya ang kanyang tatay at ipakilala na niya ang kanyang anak sa kanyang papa. Alam mo, tama ka rin dyan, Adon Adon Vlogs, at naiintindihan ko rin si Yvette kung ganyan ang kanyang pakiramdam. Alam mo, kung tayo magpapatawad, talagang gagawin natin ang pagpapatawad. Kung kaya na natin, magaan na sa kalooban natin, walang-wala na ang galit natin. At sa kaso ni Yvette, kahit sino talaga manggagalaiti. Kaya naiintindihan ka namin, Yvette. Kung nakikinig ka, pakinggan mo ang sinasabi sa iyo ni Adon Adon Vlogs. Bagamat sabi ko na naiintindihan ka namin. Shout out din sa ating kapatid na si CJ ng Chicago, Illinois, USA. Si CJ pala nakabalik na sa Tati kasi nagbakasyon itong si CJ. Maraming salamat CJ at ingat palagi dyan at natutuwa kaming ligtas kang nakabalik dyan sa Tati. Ganoon din shout out kay Ricky alias Top Gun 1968 ng Aloha State of Hawaii. Ricky, shout out sa iyo. At ang ating kapatid na si Augusto Tihada. Shout out sa iyo, August. At salamat sa pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Boy Robles. Boy, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At ang ating kapatid na nasa South Korea, si Gerson. Shout out sa iyo, Gerson. Maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Dom Patawaran, Dominador Patawaran. Maraming salamat, Dom. Isa ito si Dom sa mga nagagalit doon sa papa. Naiinis talaga doon sa papa ni Yvette. At ang ating nakakaaliw talagang kapatid, si Bear for Love 6981. Shout out sa iyo, Bear for Love. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At syempre shout out sa ating kapatid na si Timothy Gonzales. Tim, maraming salamat. Shout out sa iyo. Siya nga pala itong si Tim Gonzales, ang kanyang comment, ang kanyang recommended na family story ay yung hindi natupad na pangarap. Kung natatandaan nyo yung kwento ni Marcelo at ang kanyang anak na si Regan. Ang nagpadala ng kwento ay si Mang Marcelo. Napakaganda talaga ng kwento na yan. At tama ang warning ni Tim na ihandahan nyo ang inyong sarili kasi drama, medyo mabigat talaga, heart-wrenching ang kwento na yan. Sa muli, Timothy Gonzales, maraming salamat Tim sa tuloy-tuloy na suporta. At siyempre sa inyong lahat mga kaibigan na palagi kong kasama dito sa ating kwentuhan. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, para doon sa mga ngayon palang nakakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Ang ibig sabihin yan, seryosohang ugnayan. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra, Alvin Santiago, si Radnick Robin, naghahanap rin ng forever, JP Chulipa, Filmer Borromeo, si Felipe Gorospe at si Josel Tabuena. Yan po ang mga pangalang binanggit ko. Pwede nyo silang kontakin kung naghahanap kayo ng forever. Sa muli, para doon sa mga
nais na magpa-shoutout, pakisulat po ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa matagal ng upload, talaga pong mahirap nang mabasa ko kaagad yan. Mabasa ko man yan, masyado nang matagal, late nang masyado kung baga sa kanin, bahaw na ang pag-shoutout ko sa inyo. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat. Sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.